Sa Tondo, may bagong Wokmaster na dapat nyong makilala. Hindi ito mamahaling Chinese restaurant. Pero kapag nakita nyo kung paano niya paikutin ng wok, kung gaano karaming Chinese-inspired dishes ang ginagawa, mapapaisip ka talaga, bakit ganito kaabot kaya ang presyo? Mula sa mga sizzling na luto sa wok, noodles, dumplings, hanggang sa mga putahe na parang pang resto ang dating, presyong pantondo pero hindi tinipid sa lasa. Kaya ngayong araw, Tingnan natin anong surprise meron to. aalamin natin kung sino ang bagong Tondo Wokmaster, paano niya natutunan ang ganitong klaseng pagluluto, at syempre, tikman natin kung panalo nga ba ang Chinese food niya sa presyong kayang-kaya ng bulsa. Tara mga Noy, pasukin natin ang Binondo sa Tondo! Hello po, ako si Jer Pascual, owner ng Binondo sa Tondo. Sir Jer, itong Binondo sa Tondo, saan ang galing yung pangalang Binondo sa Tondo? Bali po, naisip lang namin na Binondo sa Tondo kasi po, yung mga nilabas namin mga noon una, mga dim sum, one-stop shop po dito sa Tondo. Lahat ng mabibili mong sa Binondo, mabibili mo rito dito sa amin sa Tondo. Paano mo natutunan yung mga ganyang klaseng pagkain? Pagluluto ba? Naging dim sum chef ako noon. Marami rin ako napasukan na trabaho. Mas marami talaga yung Chinese cuisine. Ayun, kaya may know-how ka talaga, knowledge sa mga pagkain ganito, no? Opo. Gaano ka nakatagal nagluluto? Nag-start ako sa kusina 2015. Ito namang Binondo sa Tondo, sir. Kailan nyo ito binuksan? Binondo sa Tondo, nasa 1 year mahigit na rin 1 kami. year mahigit na rin. At dito, sir, sa pagluluto ng mga Chinese delicacy na yan or dishes na yan, no? Hindi ka ba nahihirapan sa mga ingredients nito? Hindi naman po kasi familiar naman ako sa mga ingredients eh. Saka meron naman tayo makukuha ng mga Ayun. malapit dito na mga Chinese ingredients. Mga Ayun. spices, may makukuha na naman tayo. Nakita ko, Sir Jer, ang dami mong tinitinda rito. Ano ang pinaka-challenging dyan sa mga niluluto mo? Pinakamahirap lutuin? Yung dim sum talaga. Dim sum. Hindi kasi ganun kadali talaga. Halos lahat ng dim sum kasi namin dito, lahat homemade. Kami lahat ang gumagawa. Sa pagdi-dim sum kasi, kailangan mo talagang buhusan ng pasensya talaga para matutunan mo kung paano siya balutin. Hindi ka tulad ng kung magluluto ka lang sa kawali. Kaya mo naman agad-agad matutunan. Dalawang beses, tatlong beses mo lang gawin kaya na. Pero sa dim sum kasi, sa pagbabalot ng dim sum, sa mga dumpling, hindi siya basta-basta. Yan ang pinakamahirap pala gawin, ano? Opo. Ano ba ang mga nagiging challenge ng ganitong klaseng negosyo? Ngayon, challenge ngayon, lalo na't maulan. Talagang Ayun. mahirap umatak ng customer. Matumal din talaga. Kailangan mo ng panibagong pakulo para lagi kang pinupuntahan ng tao. Nabalitaan ko, sir, bukod dito sa Tondo mismo na yung branch. Meron ka pang branch na isa eh. Meron kami sa Muelle Hangout District. Yung bagong bukas na yan, ano? Yes po. Ayun, Sa may pickleball. At ito, sir, 1 year pa lang pero talagang naging kilala na. Ano ang naging magandang benepisyo sa inyo itong negosyong to? Madami, no? Nagkaroon tayo sariling negosyo. Sumikat, kahit papaano. Tinangkilik ng mga tao, pinilahan. Yun, nagsimula lang ako sa maliit na ref. Hanggang sa nakabili na tayo ng mga gamit ngayon na, meron na tayong Ang dami mo ng 5 freezer. Dati pinahiram lang ng kagawad namin ng mini freezer. Ngayon, marami na. Lahat ng gamit ko noon, puro hiram lang eh. Kasi nung nagsimula kami magbenta. Hiram ako ng kalan, hiram ako ng kawali, lahat hiram lang sa kamag-anak, sa kapatid. Ngayon, may sarili na rin kaming pwesto, naka-open na ng malaking pwesto, wala na kami sa kanto. Galing. Pag umuulan, medyo safe na kami. Tapos ngayon, nakapagpunta na rin tayo ng kahit pa paano, may sasakyan na rin tayo. Nice. Nakaluwag-luwag ng konti lang nila. Ito kaya, sir, ano kaya naging sikreto mo? Bakit mo nakuha yung ganitong klase ngayon na buhay? Siguro yung hindi siguro yun talaga eh. Yung pananampalataya mo sa Diyos. Yan ang mahalaga, no, sir? Yun lagi. Kasi simula nun, nagtayo ako ng negosyo. Mas lalo akong kumapit sa kanya. Wow. Mas lalo akong humingi ng gabay sa kanya. Kung bago ko gawin, tinataas ko muna sa kanya. Gabay lagi sa kanya. Pinapartneran mo na lang ng sipag talaga, no, sir? Partneran mo lang din ng, siyempre, kailangan magsipag. Kailangan mo talaga tiyaga eh. Siyempre, hindi naman puro dasal lang, kung di ka naman gagalaw. Wala rin mangyayari, di ba?
Dito ngayon sa mga pupunta, ano ba bestseller na pwede nilang tikman dito? Yun, sa mga di pa nakakapunta sa amin, meron na kaming wok dishes. Wow! Kung dati puro dim sum lang kami, nagkasawa na sila sa dim sum, meron na kaming wok dishes. Pwede rin yung partner ng mga fried rice. Meron kaming sweet and sour pork, beef fried rice, yang chow fried rice, mapo tofu, pork chop fried rice. Siyempre, di nawawala rin yung xiao ng bao natin dito, yung chocolate. Yan ang Yung pa rin yung binabalik-balikan nila dito. kakaiba sa yun, sir, no? Opo. Ito ba, sir, ha? Yung mga ganyan, paano mo naisip yung konsepto niyan? Nagkaroon ka ng chocolate na Xiaolong Bao. Actually, meron isang customer na nagpunta kung may nagtanong sa amin kung may chocolate kaming ganyan. So, sabi ko rin sa customer na yun, bigyan niya ako ng 1 week. After 1 week, nagulat ako bumalik. Wala pa ako nagagawa. Sabi ko, ito talaga 1 week. Bigyan mo ulit ako. Inaral ko yun 1 week. Ang tinarget ko kasi rin sa chocolate siyang lumbaw, yung pwede kang makarami ng kain. Aha. Hindi pwedeng pagkain mo isa pa lang, kumain Ayaw mo ka na na kasi agad. matamis. Aha. Pagkakain mo, gusto mo ulit kumain ng isa pa. Ganun yung gusto natin mangyari. Naibigay naman natin sa Galing kanila. naman. Presyohan, sir. Magkano ba ang inaasahan ng mga customers natin dito? Yun, sa presyo. Since nandito tayo sa Tondo, napaka-affordable lang ng tinda natin. Target market ko lang talaga nung una na yun, mga batang Tondo lang, yung mga tiga-Tondo lang kasi na-cart lang kami sa kanto eh. Okay. Hindi ko rin talaga i-expect na dadayuhin kami ng maraming tao. Salamat sa inyo. So, hindi pricey talaga yung binibenta natin. Talagang makamasa talaga. Lalo yung mga bata, ma-afford nila makakain ng masarap na pagkain sa murang halaga. Murang halaga. 5-star quality yung pagkain binibigay natin sa kanila eh. Nakita ko nga yung presyohan, sir. Ang ranging lang, 100 plus lang eh. Ganyan eh, no? Meron kami 60 pesos may 60 rice. pesos pa. Di ka ba nahihirapan sa costing niyan, sir? Kumikita pa naman. Kumikita pa naman kahit papaano. Sabi nga ng mga Chinese noong una, kunti lang tubo mo, marami ka lang mabibenta, malaki na yung kita mo. Ayos na, no, Ayos sir? na yun. Saan kanila matatagpuan, sir? Matatagpuan kami dito sa 1703 Yanko Street, corner Baltasar, Tondo, Manila. Anong oras ka pwedeng puntahan dito at anong araw, sir? Everyday kaming open. From 4 p.m. hanggang 12 a.m. open po kami. Same goes with the Muelle. Sa Muelle, ganun din po. 4 p.m. hanggang 12 a.m. din. Yan, sir. Mensahe mo sa mga nanonood sa atin. Sa mga nanonood, sa mga followers, puntahan nyo kami dito sa Binondo sa Tondo. Kahit sa Muelle, puntahan nyo rin kami. Sa mga hindi pa nakakatikim, puntahan nyo kami rito. Masarap at murang pagkain. Marami pa kaming ilalabas sa bago. Lagi kaming merong bagong niluluto para balik-balikan nyo kami. Mabuhay ka, Sir JR. Thank you, sir. Binondong pagkain na presyong pangmasa, mga noy. Yan, naku, nakita nyo naman po nakaserve sa pagkainan natin ngayon. Grabe, no? Ito po, sabihin na natin siguro mga 10 to 15% pa lang ng menu dito po sa Binondo sa Tondo. Habang nandito ako ngayon, no, nahamoy ko po yung mga aromang pagkain nito. Isa sa mga gustong-gusto nating mga Pinoy, no? Itong mga Chinese food na ang presyo naman ay patok na patok, pasok sa bulsa, diba? Meron po tayo ditong, yan, tingnan nyo na yung tsura ng flying noodles na yan. Ito yung chopstick niyan, no? At may dalawang hipon dyan, syempre. At meron po ako ditong dim sum platter. Meron din po tayo dito kanina. Ito yung binanatan ni Sir JR kanina. Yan, dalawang klaseng fried rice. Isang yang chow at isang beef fried rice. Grabe aroma, Noy. Meron din po ako ditong soy chicken noodles, Noy. Pasensya na kayo, Noy. Hindi ko na po mapigilan. Mamaya na lang natin pasadaan yung iba pa dyan. Saktong-sakto sa maulang panahon. Ngayon pa. Ay, grabe. Wow. Oh, ganda oh. Hindi ko na chopstickin niya. Mahirapan pa tayo para mabilis tayo makakain. Wow. So meron siyang nalagay na bok choy dito, Noy. Ayan, no? Bok choy. Pansin niyo yung pinaka-sabaw niya, Noy, no? Ayan, no? Actually, manok, Noy. Parang kalahati nung manok, eh. Ito po yung bandang puwetan, eh. Ito na yung breast niya, oh. Tirahin natin yung breast part, syempre, Noy, ha? Sarap ng manok, Noy. Siya po yung nagdadala ng pagkain na to. Tama lang, yung pagkakablend ng kanyang bok choy. Dami din noodles na kalagay, ha. Full size, Noy. Siguro 3 times the size or maybe 4 times so po yung mga regular mami na nabibili natin sa kalsada, no? Pero ito po, laki. Isa hong kapansin-pansin dito sa kanilang mga tinitinda dito sa Binondo sa Tondo, lahat po ng nakikita nyo ritong pagkain, kagaya po nitong kutsay, itong siomay, itong fried siomay, even itong gyoza, silang may gawa, no? From raw ingredients, bubuuin nila ito dito, by hand. Yun nga po ang isa sa mga nakita ko rito, totoo, kutsay, Noy. Banata natin, no? Meron tayo ditong sausawan, no? Yung pinakasausawan yan. Subukan natin kung anong lasa nito dito. Yan.
Di ko nagkakalayo. Di sinasabi kong top of the line na kutsay dito sa Manila. Parehas ng lasa. Hindi ko natin masabi. Kasi si Sir JR galing ho pala siya sa ba't ibang Chinese restaurant na, no? Grabe, ilang years na pala siya. Nagluluto ng ganito. Kaya naman, no? Malabo na magkamali, no? Ito yung binabalot ni Kuya Mark kanina. Ginagawa, pinakita niya sa akin. Galing nung ano niya. Tinitignan ko kanina, Noy. Ay, sarap. Punong-puno. Tanong bibig ko, umampak ka agad eh. Flying noodles. Igas oh, yung sabaw po muna, yung pinaka-sauce. Napaka-authentic ng Chinese na ano nito. Lasa nito. Para sa akin na ya. Chinese ang dating. Ang narasaan ko, parang may star anise, may ganun something eh. Ang ganda oh. Tignan nyo, ganun pala ginagawa to ha. Napakita ho natin paano nila ginagawa ito. Nagsirain na ho natin ito ha. Pag na muna natin biyakin yan. Wow, sarap, Noy. Dito naman tayo sa mga umaapoy kanina. Grabe yung beef fried rice na to na yung amoy. Sa lahat po nang nandito, ito yung amoy na amoy ko. Yung aroma nung pagkakagawa dito. Oh, amoy na amoy yung baka. Smoky dahil po doon sa wok. Ang ganda nung kanin, Noy. Hindi naninigit, di malabsa. Pati yung baka, Noy. Nabot lang, oh. Nagbe-blend po doon sa fried rice niya. Ang sarap nito. Ito po yung mga bagong labas ngayon nila sa JR dito sa Binondo sa Tondo. Mga wok. Sweet and sour pork, Noy. May sesame seeds, malagkit, ha. Kung gusto ko yung mix ng asim at ng tamis po nitong sweet and sour pork. Ito yung pinaka-pork. Oh, lambot. Sarap dito na fried rice nila. Bibigyan ko na po kagad ito ng yan o. Pwede nyo pong puntahan. Double check po kay Kuya Dex ito. Ito po ay kadayo-dayo dahil presyo, Noy. Mura lang, hindi po kayo mamamahalan, no? Serving wise, Noy. Ito, pakita ko po sa inyo yung isang platong ito. Kung mapapansin nyo po, yung laki nito, 1, 2, 3 maybe. Kung mahinahin na ako, hindi mo talaga kayang ubusin to. Pero sa tansya ko pag ito po ikinap natin, mga 4 cups po siguro ng rice na ginaganyan nila. Ganun po karami, no? Okay, balikan natin yung mapagkain natin dito. Biyakin natin kung bakit sinabing chocolate xiaolongbao. Oh, yun pala yun. Ito nyo. Ayun, no? Chocolate yung nasa loob. Grabe, ang ganda nung itsura ng tsokolate nito. Ngayon lang po ko ito nakarinig ng ganito. Chocolate xiaolongbao. Ang tamis ng amoy. Alun yung, actually, Noy, di ba xiaolongbao eh? Pag kinain natin siya, normally, pumuputok. Ganun po yung nangyari. Nung nguyain ko siya, bursting yung tsokolate sa bibig mo. Ang sarap ng tsokolate, Noy. Sabi sa akin ni Sir J. Noy, ginawa niya itong chocolate xiaolongbao hindi para kaumayan mo. Ito yung ginawa niya para maparami ka ng kain. Parang gusto ko pandirahin ng tirahin. Ang sarap ng xiaolongbao ng tsokolate pala. Itong isa, golden lava. Hindi natin anong surprise meron to. Ang sarap din, Noy. Kakaiba. May something siyang dadalhin po sa inyong flavor na talagang ako po magsasabi niya, babalik-balik ako dito dahil po dito. Mamaya magte-take out tayo nito. May dip po tayo dito. Tikman ko itong pinaka. Kala mo icing ng cake, oh. Pag ginanya mo siya, i-dip mo. Kuha mo ng ganyan, Noy. Pakita lang natin yan. Sabay mo kainin. Boom! Yung tamis ng tsokolate, Noy. Yung balance nito, yung dip na to. Ang sarap dito sa xiaolongbao, Noy. So, bumisita kayo, ha? Huwag niyo kalimutan orderan sila ng ganito. Mga tsokolate at itong laba. Bukod dyan, daan pa po nitong menu na makikita nyo. Dahil nila mga dim sum dito na talaga naman magugustuhan nyo. Sasabihin ko na naman po, ang natutunan sa isang magandang klaseng restaurant na Chinese, dinala na naman sa kalsada ng Tondo. Pwede nyo puntahan, no? Gawin ko na iba pa. Mabilisan lang, black pepper beef. Hindi matitigas ha. Okay yung mga baka nila. Yun naman, niyang chow. Ayan, mapapansin nyo po yung binhinong pinaka-rice na ginamit, no? Hindi ho malagkit, oh. Waghag. Saludo po ako dito sa mga wok ni Sir JR, no? Sa Binondo sa Tondo. Yung mga wok dishes niya, ang ganda ng flavor na inahatid sa ating mga labi at bibig sa panlasa natin. Sarap. Pakita ko lang yung Facebook page na yan na pwede nyo po silang i-kontakin dyan. Papadeliver po sa inyo. Ang gusto nyo mga pagkain dito, nandun na din po. Pag nakausap nyo, isa-send sa inyo yung menu na meron sila, no? At syempre, Noy, no? Pasalamatan ko pong muli, Sir JR. Maraming salamat po sa pagkakataon kay Ma'am na kanya pong may bahay, no? Maraming salamat, Noy. God bless us all. At syempre, huwag natin kakalimutan ang passion at pagmamahal. Lagi natin dadalhin sa ating mga puso. Bye-bye!